Ang pag-aaral ng etnolohiya, ang pag-aaral ng mga lahi, at mga tao ay bumubuo ng isang hiwalay na agham mula sa kasaysayan, at kilala bilang etnolohiya, o ang agham ng mga lahi. Ipinapaalam sa atin ng etnolohiya kung paano at saan nagmula ang iba't ibang lahi ng sangkatauhan. Ipinapaliwanag nito ang mga ugnayan sa pagitan ng mga lahi gayon din ang mga pagkakaiba ng isip, ng katawan, at ng paraan ng pamumuhay na ipinapakita ng iba't ibang tao. Ang lahat ng gayong kaalaman ay malaking tulong sa estadista, habang siya ay nakikitungo sa mga gawain ng kanyang sariling mga tao at ng ibang mga tao, at tinutulungan nito ang mga pribadong individual ng iba't ibang lahi na maunawaan ang isa't isa at tratuhin ang isa't isa ng may kaukulang paggalang, kabaitan, at pakikiramay. Dahil ang modernong kasaysayan na ating pinag-aaralan ay tumatalakay sa maraming iba't ibang mga tao na may iba't ibang pinagmulan at lahi, at kung gaano karami sa ating kasaysayan ang bumaling sa mga pagkakaibang ito, kailangan nating hanapin ng kaunti ang etnolohiya ng Pilipinas. Ang mga Negrito, katangiang pisikal, ang karamihan sa mga katutubo ng ating mga pulo ay kabilang sa karaniwang tinatawag na lahing Malayan o ang Oceanic Mongols. Gayunpaman, mayroong isang kawili-wiling maliit na lahi na nakakalat sa Pilipinas, na tiyak na walang kaugnayan sa mga Malayan. Ang maliliit na taong ito ay tinatawag ng Taglog, Aeta o Ita. Ang mga Kastila, nang dumating sila, ay tinawag silang Negrito o maliit na negro, ang pangalan kung saan sila kilalang kilala. Dahil sila ay walang alinlangan ang mga unang naninirahan sa mga islang ito na kung saan mayroon kaming anumang kaalaman, magsasalita kami tungkol sa kanila kaagad. Sila ay kabilang sa pinakamaliit na tao sa mundo, ang karaniwang taas ng mga lalaki ay mga 145 sentimetro, o ang taas ng isang Amerikanong batang lalaki na 12 taong gulang, ang mga babae ay katumbas na mas maliit. Mayroon silang maitim na kayumangging balat na inaakala ng maraming tao na sila ay medyo itim, ang kanilang buhok ay lubhang makapal o kulot, at bumubuo ng makakapal na banig sa kanilang mga ulo. Sa kabila ng mga kakaibang ito, hindi sila hindi kaakit-akit sa hitsura. Ang kanilang mga mata ay malaki, at may pinong kayumangging kulay, ang kanilang mga tampok ay medyo regular, at ang kanilang maliliit na katawan ay kadalasang maganda ang hugis. Ang hitsura ng mga maliliit na ganid na ito ay nakapukaw ng atensyon ng mga unang Kastila, at maraming mga naunang ulat tungkol sa kanila. Si Padre Chirino, na nagtungo bilang misyonero noong 1572 sa Panay, ay sinimulan ang salaysay ng kanyang mga gawain sa islang iyon tulad ng sumusunod, sa mga Bisaya, mayroon ding mga Negro. Ang mga ito ay hindi gaanong itim at pangit kaysa sa Ginya, at sila ay mas maliit at mas mahina, ngunit ang kanilang buhok at balbas ay pareho lamang. Sila ay higit na barbaro at ligaw kaysa sa mga Bisaya, at iba pang Pilipino, dahil wala silang mga bahay o anumang lugar na tirahan. Hindi sila nagtatanim o umaani, ngunit nabubuhay tulad ng mga mababangis na hayop, gumagala kasama ang kanilang mga asawa at mga anak sa mga bundok, halos hubad. Nanghuhuli sila ng usa at baboy ramo, at kapag nakapatay sila ng isa, ay huminto sila doon hanggang sa maubos ang lahat ng laman. Sa ari-arian ay wala silang anuman maliban sa busog at palaso, isa. Ugali at kaugalian, ang mga Negrito ay mayroon pa ring mabangis, mahiyain na ugali, at kakaunti ang tunay na sibilisado sa kabila ng pagsisikap ng ilan sa mga misyonerong Kastila. Gumagala pa rin sila sa kabundukan, bihirang magtayo ng mga bahay, ngunit gumagawa lamang ng isang maliit na pader at bubong ng brush upang maiwasan ang hangin at ulan. Pinapatay nila ang mga usa, baboy ramo, unggoy, at ibon, at sa pangangaso sila ay napaka-eksperto, ngunit ang kanilang pangunahing pagkain ay ligaw na ugat at tubers na kanilang iniihaw sa abo. Madalas sa paglalakbay sa mga bundok,
bagaman ang isa ay maaaring walang makita sa mga mahiyain na munting taong ito, makikita niya ang maraming malalaking, bagong humukay na mga butas mula sa bawat isa kung saan sila ay nag-ugat. Pinalamutian ng mga Negrito ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na hanay ng mga hiwa sa dibdib, likod, at mga braso, at nag-iiwan ng mga pilat sa mga pattern ng ornamental. At ang ilan sa kanila ay naghahain din ng kanilang mga ngipin sa harap sa mga puntos. Sa kanilang buhok ay nagsusuot sila ng mga suklay na kawayan na may mahabang balahibo ng buhok o ng mga balahibo ng manok sa bundok. Mayroon silang mga kakaibang sayaw at mga seremonya para sa kasal at para sa kamatayan. Distribusyon, ang mga Negrito ay nagretiro na sa maraming lugar na kanilang tinitirhan noong unang dumating ang mga Kastila, ngunit mayroon pa ring ilang libo sa Luzon, lalo na sa Cordillera Zambales, sa baybayin ng Pasipiko, at sa hanay ng Sierra Madre, at sa loob ng Panay, Negros, Tablas, at sa Surigao ng Mindanao. Ang kaugnayan ng mga Negrito sa ibang unano ng mundo, bagaman ang mga Negrito ay may napakakaunting epekto sa kasaysayan ng Pilipinas, sila ay lubhang interesado bilang isang lahi sa mga siyentipiko, at hindi natin maiwasang magtanong, saan nanggaling ang mga maliit na kakaibang ito? Mga tao, at ano ang ibig sabihin ng kanilang presensya dito? Bagamat hindi ganap na masasagot ng agham ang mga tanong na ito sa kasalukuyan, ang talagang alam natin tungkol sa mga PYGMWA na ito ay puno ng interes. Ang mga aita ng Pilipinas ay hindi lamang ang mga black dwarf sa mundo. Ang isang katulad na maliliit na tao na dapat kabilang sa parehong lahi ay naninirahan sa mga bundok at gubat ng Malay Peninsula. Sa Andaman Islands sa Indian Ocean, ang lahat ng aboriginal na naninirahan ay magkatulad na mga PYGMWA na tinatawag na Minkopis. Ang ilang mga bakas ng kanilang dating pag-iral ay iniulat mula sa maraming iba pang mga lugar sa East Indies. Kaya maaaring may panahon na ang mga maliliit na lalaki at babae na ito ay may malaking bahagi sa Islamundo na ito sa kanilang sarili, at ang kanilang lahi ay walang patid na nakaunat mula sa Pilipinas sa kabila ng Malacca hanggang sa Indian Ocean. Dahil imposible para sa napakahina na mga tao na pilitin ang kanilang paglalakbay mula sa isang isla patungo sa isa pa pagkatapos ng pagdating ng mas malalakas na lahi na ngayon ay nakakulong sa kanila sa bulubunduking interior, obligado tayong maniwala na ang mga Negrito ay nasa lupa. Una, at sa isang pagkakataon, ay mas marami sila. Ang Indian Archipelago noon ay isang mundo ng mga itim na PYGMWA. Maaaring mas malawak pa ang mga ito kaysa rito, dahil ang isa sa mga pinaka-curious na tuklas sa modernong panahon ay ang paghahanap ng katulad na maliliit na itim sa mga kagubatan ng Ecuador ng Afrika. Ang mga Negrito ay hindi dapat malito sa itim o negro na lahi ng New Guinea o Melanesia, na karaniwang tinatawag na mga Papuan. Para sa mga negro na iyon, ay may mataas na tangkad at kabilang sa mga tunay na negro ng Afrika, bagaman kung paano ang lahi ng negro ay nabuo sa dalawang napakalawak na magkahiwalay na mga sanga na hindi natin alam. Ang lahing Malaya, pinagmulan ng lahi, inaakalang nagmula ang lahing Malayan sa Timog Silangang Asya. Mula sa mainland ay kumalat ito pababa sa peninsula, at kaya nakakalat sa timog at silangan sa mayamang karatig na mga isla. Malamang na natagpuan ng mga sinaunang Malayan na ito ang mga maliliit na Negrito, at dahan-dahan silang pinaatras, winasak sila mula sa maraming isla hanggang sa wala na sila maliban sa mga lugar na pinangalanan na natin. Sa pagsisimula ng migratory movement na ito, na nagdala sa kanila mula sa isang isla patungo sa isa pa ng dakilang East Indian Archipelago, ang mga sinaunang Malayan na ito ay malamang na naimbento ang mga bangka at prao na kung saan sila ay kilala, at naging mga mahuhusay na mandaragat na naninirahan sa dagat. Epekto ng migrasyon, ang buhay sa maraming henerasyon, sa mga islang ito, na napakainit, tropiko, at mabunga, ay unti-unting binago ang mga emigrante na ito mula sa Asya
hanggang sa ang isip at katawan nila ay naging ibang lahi mula sa mga Mongol na naninirahan sa mainland. Mga katangian, ang mga taong Malayan ay may mapusyaw na kayumangging kulay, na may mapusyaw na madilaw-dilaw na kulay sa ilang bahagi ng balat, may tuwid na itim na buhok, maitim na kayumanggi ang mga mata, at kahit na sila ay maliit na lahi sa tangkad, sila ay makinis, nabuo, maskulado, at aktibo. Ang pisikal na uri ay halos pareho sa buong Malaysia, ngunit ang iba't ibang mga tao na bumubuo sa lahi ay kapansin-pansing naiiba sa isa't isa sa kultura. Nahahati din sila sa pagkakaiba ng relihiyon. Mayroong maraming mga tribo na pagano. Sa Bali at Lombok, maliliit na isla sa timog ng Java, ang mga tao ay Brahmin pa rin, tulad ng karamihan sa mga naninirahan sa India. Sa ibang bahagi ng Malaysia sila ay mga Mohammedan, habang sa Pilipinas lamang sila ay halos mga Kristiyano. Ang Wild Malayan Tribes, isinasaalang-alang muna ang pagano o ang ligaw na mga taong Malayan. Makikita natin na sa loob ng Malay Peninsula at ng marami sa mga isla, tulad ng Sumatra, Borneo at Celebes, mayroong mga ligaw na tribo ng Malayan, na mayroong napakakaunting nakakaugnay sa sunod-sunod na pagbabago sa sibilisasyong dumaan sa kapuluan na ito. Tinatawag ng mga tunay na Malay ang mga taong ito na Orang Benua, o lalaki ng bansa. Marami ang halos ganid, ang iba ay mga kanibal, at ang iba ay mga headhunter tulad ng ilan sa mga Jack ng Borneo. Sa Pilipinas, matatagpuan din natin kung ano marahil ang parehong klase ng mga ligaw na tao na naninirahan sa kabundukan. Mahilig sila sa digmaan, ganid, at lumalaban sa paglapit. Minsan, kumakain sila ng laman ng tao bilang isang seremonyal na gawain, at ang ilang premyo ay higit sa lahat ng iba pang mga tropeo ang mga ulo ng kanilang mga kaaway na kanilang pinutol mula sa katawan at iniingatan sa kanilang mga tahanan. Malamang na ang mga tribong ito ay kumakatawan sa pinakamaagang at pinakabastos na kapanahunan ng kultura ng Malayan, at ito ang unang dumating sa lahi na ito sa Pilipinas at nakipagtalo sa mga Negrito para sa karunungan ng lupa. Sa ganitong ligaw na estado ng buhay, ang ilan sa kanila, tulad ng mga Manguyanes ng Mindoro, ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tribo sa Hilagang Luzon, sa dakilang Cordillera Central, marami sa mga primitive na tribong ito. Ang mga taong ito ay higit sa lahat mga taga-bundok. Mas gusto nila ang matataas, malamig, at semi-arid na mga crest at lambak ng pinakamatayog na hanay. Dito, na may mahusay na industriya, gumawa sila ng mga hardin sa tabi ng pagtatayo ng mga terrace na may pader na bato sa mga dalisdis ng mga burol. Kung minsan, daan-daang mga terrace na ito ang mabibilang sa isang lambak, at tumataas ang mga ito ng isa sa itaas ng isa mula sa ilalim ng isang kanon ng ilang milya halos hanggang sa tuktok ng isang tagaytay. Ang mga terrace na hardin na ito ay nasa ilalim ng pinakamaingat na patubig. Ang tubig ay dinadala ng maraming milya sa pamamagitan ng mga log flumes at mga kanal upang ipamahagi sa mga maliliit na bukid na ito. Ang lupa ay maingat na pinapataba ng mga basura ng mga nayon. 2 at madalas 3 pananim ang ginagawa bawat taon. Dito makikita natin ang walang alinlangan na pinakamaunlad at halos siyentipikong agrikultura sa Pilipinas. Nagtatanim sila ng bigas, bulak, tabako, taro, mais, at lalo na ang kamote, o kamote, na kanilang pangunahing pagkain. Ang mga taong ito ay nakatira sa compact, well-builded villages, madalas na ilang daang bahay. Ang ilan sa mga tribong ito, tulad ng mga Igorot ng Benguet, at mga Tingyanes ng Abra, ay mapayapa at masipag. Sa Benguet mayroong magagandang kawan ng mga baka, napakahusay na kape, at mula pa noong unang panahon ang mga Igorot dito ay nagmimina ng ginto. Bukod sa mapayapang mga tribong ito ay mayroon sa Bontoc, at sa hilagang bahagi ng Cordillera, maraming malalaking tribo, na may magagandang nayon sa bundok, na gayunpaman ay nasa palagian at nakakatakot na kalagayan ng digmaan. Halos bawat bayan ay nakikipag-away sa mga kapitbahay nito,
at ang pagsasagawa ng pamumuno ay humahantong sa madalas na pagpatay at labanan. Ang isang pinaka-curious na tribo ng patuloy na mga headhunters ay ang mga Ibilao o Ilongots na nakatira sa Caraballo Sur Mountains sa pagitan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Sa ibang mga isla ng Pilipinas ay may mga katulad na ligaw na tribo. Sa isla ng Paragua ay naroroon ang mga Tagbana at iba pang mga ganid na tao. Mga katangian ng mga tribo ng Mindanao. Sa Mindanao, marami pang tribo. 3 sa mga tribong ito, ang mga Aeta, Mandaya, at Manobo, ay nasa silangang baybayin at sa palibot ng bundok Apo. Sa kanlurang Mindanao, mayroong medyo malaki, ngunit nakakalat na tribo na tinatawag na Subanon. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga clearing sa mga gilid ng burol at sinusuportahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mais at palay sa bundok. Nagtataas din sila ng abaka, at mula sa hibla ay naghahabi sila ng tunay na magagandang kumot at kasuotan na tinina ng masining sa napaka-curious na mga pattern. Ang mga taong ito ay halos lahat ng mga pagano, kahit na ang ilan ay unti-unting nakumberte sa Mohammedanism, at ang ilan sa Kristyanismo. Ang mga pagano ay paminsan-minsan ay nagsasagawa ng mapanghimagsik na mga ritual ng paghahain ng tao at seremonyal na kanibalismo. Ang sibilisadong Malayan peoples, their later arrival, sa ibang pagkakataon, kaysa sa pagdating ng mga primitive Malayan tribes na ito, dumating sa Pilipinas ang iba pang mas maunlad na kultura at mas mataas na antas ng katalinuhan. Ang mga taong ito ay mabilis na nakabisado ang mababang bansa at ang mga baybayin ng lahat ng mga isla na nagtutulak sa loob ng mga naunang dumating at ang mga katutubong Negrito. Ang mga huling pagdating na ito, kahit na ang lahat ay iisa, ay malaki ang pagkakaiba at nagsasalita ng iba't ibang dialekto na kabilang sa isang pamilya ng wika. Sila ang mga ninuno ng kasalukuyang sibilisadong mamamayang Pilipino. Distribusyon ng mga taong ito, lahat sa gitnang mga isla, Panay, Negros, Leyte, Samar, Marinduque, at Hilagang Mindanao, ay ang Bisaya, ang pinakamalaki sa mga taong ito. Sa katimugang dulo ng Luzon, sa mga lalawigan ng Sorsogon at Camarines, ay ang Bicol. Hilaga ng mga ito, na humahawak sa gitnang Luzon, Batangas, Cavite, Maynila, Laguna, Bataan, Bulacan, at Nueva Ecija, ay ang Taglog, habang ang malaking kapatagan ng Hilagang Luzon ay inookupahan ng Pampango at Pangasinan. Ang lahat ng Hilagang Kanlurang Baybayin ay pinaninirahan ng mga Ilocano, at ang lambak ng Cagayan ng mga taong karaniwang tinatawag na mga Cagayan, ngunit ang dialekto ay ibanag. Sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, sa Batanes Islands at Calamianes, mayroong iba pang mga natatanging sangay ng mga Pilipino, ngunit sila ay mas maliit sa bilang at hindi gaanong mahalaga kaysa sa mga tribong namarkahan sa itaas. Kahalagahan ng mga taong ito, binabuo nila sa politika at kasaysayan ang mamamayang Pilipino. Sila ang mga Pilipinong pinamunuan ng mga Kastila sa loob ng mahigit 300 taon. Lahat ay nagbalik loob sa Kristyanismo, at lahat ay nakamit ang medyo katulad na yugto ng sibilisasyon. Maagang pakikipag-ugnayan ng mga Malay at Hindu, ang mga taong ito sa oras ng kanilang pagdating sa Pilipinas, ay malamang na hindi lamang may mas mataas na antas ng katalinuhan, kaysa sa sinumang nauna sa kanila sa pananakop sa mga isla. Ngunit tila sila ay nagkaroon ng mga pakinabang ng pakikipag-ugnay sa isang lubos na binuo na kultura na lumitaw sa silangang kapuluan ilang siglo na ang nakalilipas. Sinaunang kabihasnan sa India, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ang India ay gumawa ng isang kahangahangang sibilisasyon. May mga dakilang lungsod na bato, magagarang mga palasyo, isang buhay na may kahangahangang karangyaan, at isang napakaorganisadong sistemang panlipunan at pampolitika. Ang pagsulat, na kilala bilang Sanskrit, ay nabuo, at isang mahusay na panitikan ng tula at pilosopiya ang ginawa. 2 dakilang relihiyon, Brahminism at Buddhism, ang bumangon. Ang huli ay ang nangingibabaw na relihiyon ng Tibet, China, at Japan.
Ang mga taong lumikha ng kabihasnang ito ay kilala bilang mga Hindu. 14 o 15 taon na ang nakalilipas ang Hinduismo ay lumaganap sa Burma, Siam, at Java. Ang mga dakilang lungsod ay itinayo na may mga magagarang templo at malalaking Diyos-Diyosan na ang mga guho ay nananatili pa rin kahit na ang kanilang karilagan ay nawala at sila ay natatakpan ngayon ng paglago ng gubat. Impluwensya ng kultura ng Hindu sa mga Malayan peoples. Ang makapangyarihang sibilisasyong ito ng mga Hindu na itinatag sa Malaysia ay lubhang nakaapekto sa mga Malayan sa mga islang ito, gayon din sa mga dumating sa Pilipinas. Maraming salita sa Tagalog ang napatunayang may pinagmulang Sanskrit, at ang mga sistema ng pagsulat na natagpuan ng mga Kastila na ginagamit sa ilang mga mamamayang Pilipino ay tiyak na binuo mula sa alpabeto na ginagamit noon sa mga Hindu na mamamayang ito ng Java. Ang pag-usbong ng Mohammedanismo, Mohammed, pagkalipas ng ilang daang taon ay dumating ang isa pang malaking pagbabago, dahil sa pananampalatayang relihiyon, sa lahing Malayan, isang pagbabago na nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Pilipinas, at nakatakda pa rin sa baguhin ang mga kaganapan sa hinaharap. Ito ang pagbabalik loob sa Mohammedanism. Sa lahat ng mga dakilang relihiyon sa mundo, ang Mohammedanismo ang huling lumitaw, at ang karera nito sa ilang mga paraan ay ang pinakakapansin-pansin. Si Muhammad, ang tagapagtatag nito, ay isang Arabo, ipinanganak noong mga 572 at noong panahong iyon, ang Kristyanismo ay ganap na naitatag sa paligid ng Mediteraneo at sa buong Europa, ngunit ang Arabia ay idolatroso. Si Muhammad ay isa sa mga dakila, makahulang mga kaluluwa na lumilitaw sa panapanahon sa kasaysayan ng mundo. Ang lahat ng matututuhan niya mula sa 38, Hebrewismo at Kristyanismo, kasama ang resulta ng kanyang sariling pag-iisip at mga panalangin, ay humantong sa kanya sa paniniwala sa isang Diyos, ang makapangyarihan, ang mahabagin, ang maawain, na ayon sa kanyang paniniwala ay magdadala sa lahat ng tao upang ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng mga turo ni Muhammad, kanyang sarili. Dahil sa inspirasyon, si Muhammad ay naging isang guro o propeta, at sa pagtatapos ng kanyang buhay ay nakuha niya ang kanyang mga tao sa kanyang pananampalataya at pinasinayaan ang isa sa mga pinakadakilang panahon ng pananakop na nakita ng mundo. Paglaganap ng Mohammedanismo sa Afrika at Europa, ang mga hukbo ng Arabian na mga ngabayo, na puno ng panatikong sigasig na kumbertihin ang daigdig sa kanilang pananampalataya, sa loob ng isang siglo ay inagaw mula sa sangkakristyanuhan ang buong Judea, Syria, at Asia Minor, ang sagradong lupain kung saan nanirahan si Jesus at itinuro, at ang mga bansa kung saan unang itinatag ni Pablo at ng iba pang mga apostol ang Kristyanismo. Mula doon ay tumawid sila sa hilagang baybayin ng Afrika, na tinapos ang lahat ng nakaligtas sa kapangyarihan at relihiyon ng mga Romano, at noong 720 ay tumawid sila sa Europa, at nasa kamay na nila ang Espanya. Sa halos 800 taon na sumunod, ang mga Kristiyanong Kastila ay nakipaglaban upang itaboy ang Mohammedanismo mula sa peninsula, bago sila nagtagumpay. Ang pagbabalik loob ng mga Malayan sa Mohammedanismo, hindi lamang ang Mohammedanismo ay lumipat sa kanluran sa Afrika at Europa, ito ay dinala din sa silangan. Dahil sa kanilang pananampalataya, ang mga Arabo ay naging pinakadakilang mandaragat, explorer, mga ngalakal, at heograpo sa panahong iyon. Naglayag sila mula sa dagat na pula pababa sa baybayin ng Afrika, hanggang sa Madagascar, at patungong silangan hanggang India, kung saan nagkaroon sila ng mga pamayanan sa parehong baybayin ng Malabar at Coromandel. Doon dinala ng mga misyonerong Arabo ang kanilang pananampalataya sa Malaysia. Noong panahong iyon ang mga tunay na Malay, ang tribo kung saan nagmula ang karaniwang terminong Malayan, ay isang maliit na tao ng Sumatra. Hindi bababa sa 1,250 sila ay napagbagong loob sa Mohammedanism, dinala sa kanila ng mga misyonerong Arabian na ito, at sa ilalim ng udyok ng makapangyarihang pananampalatayang ito ay humiwalay sila sa kanilang kalabuan,
at sinimulan ang dakilang pananakop at pagpapalawak na nagpalaganap sa kanilang kapangyarihan, wika, at relihiyon. Sa buong East Indies, Mohammedan settlement sa Borneo, isang makapangyarihang Mohammedan Malay settlement ang naitatag sa kanlurang baybayin ng Borneo na tiyak noong 1400 pa. Ang baybayin ay higit na kinuha mula sa kanila. Mula sa baybaying ito ng Borneo ay nagmula ang marami sa mga adventurer na tumatawid sa karagatan ng Pilipinas nang dumating ang mga Kastila. Ang populasyon ng Mohammedan ng Mindanao at Jolo ay tiyak na may utang sa parehong Malay migration na nagtatag ng kolonya ng Borneo. Ngunit ang Maguindanao at Iliano Moro ay tila karamihan sa mga inapo ng mga primitive na tribo, tulad ng Manobo at Tiruray, na na-convert sa Mohammedanism ng mga Malay at Arab proselyter. Ang mga tradisyon ng mga Moro ng Maguindanao ay iniuugnay ang kanilang pagbabalik loob kay Kabunsuan, isang katutubo ng Johor, ang anak ng isang Arabong ama at Malay na ina. Dumating siya sa Maguindanao kasama ang isang grupo ng mga tagasunod, at mula sa kanya ang mga datos ng Maguindanao ay natunton ang kanilang angkan. Ang kabunsuan ay dapat na nagmula kay Muhammad sa pamamagitan ng kanyang Arabong ama, si Ali, at kaya ang mga datos ng Maguindanao hanggang sa kasalukuyan ay buong pagmamalaki na naniniwala na sa kanilang mga ugat ay dumadaloy ang dugo ng propeta. Coming of the Spaniards, lalong dumarami ang Mohammedanismo sa Pilipinas nang dumating ang mga Kastila. Ang mga Mohammedan ay nagkaroon na ng foothold sa Manila Bay, at ang kanilang unti-unting pananakop sa kapuluan ay naantala lamang ng pagdating ng mga Europeo. Ito ay isang kakaibang makasaysayang pangyayari na ang mga Espanyol, na nakipaglaban sa mga Mohammedan sa halos 8 siglo para sa pag-aari ng Espanya, ay dapat na pumunta sa kanluran sa buong mundo sa mga isla ng Pilipinas at doon ipinagpatuloy ang sinaunang labanan sa kanila. Kaya ang mga Kastila ay ang pinakadeterminadong kalaban ng Mohammedanismo sa parehong kanluran at silangang mga hangganan nito. Ang kanilang mga sinaunang kalaban na tumawid sa Espanya mula sa Morocco ay palaging kilala bilang Moros o Moors, at natural na binigyan nila ang mga bagong Mohammedan na mga kaaway na ito ng parehong titulo, at Moros ang tawag sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Buot ganyan, kung gayon, ang mga elementong bumubuo sa populasyon ng mga islang ito, ilang libong maliliit na Negrito, maraming ligaw na tribo ng bundok ng mga primitive na Malayan, isang mas huling pandarayuhan ng mga Malayan na may mas mataas na pagtatanim at mga posibilidad kaysa sa nauna sa kanila, na naimpluwensyahan ng Hinduismo ng Java, at nagkaroon nitong mga nakaraang siglo ng kamanghamanghang paglago kapwa sa bilang at sa kultura, at ang huli, ang mabangis na Mohammedan Sea Rovers. Ang mga tunay na Malay,